magandang hapon po sa inyong lahat dyan, lalo na sa ating Middle East at Singapore, Malaysia at sa ibang karatig po ng ating bayan. Anyway po, ito po tayo ngayon ay alas 4:10 ng hapon. Ito ngayon po ay Lunes ng hapon. Anyway, pag-uusapan po natin dito, ang topic po natin ngayon ay dalawa, isang tungkol kay Kibuloy at tungkol kay Alice Go. Heto na nga po, nahuli na po si Kibuloy, ang wanted, the most wanted of the Philippines at wanted din sa FBI, diyan po sa Amerika. Wow! Masaya ang buong sambayan ng Pilipino dito sa Pilipinas sapagkat nahuli na ang pugate. Sumuko man siya at nahuli na, ay isa pa rin yun. Alam niyo ba kung bakit po si Kibuloy ay sikat na sikat dito sa Pilipinas? Dahil sa kanyang mga ginawang kalokohan. Diyan lang pala siya sisikat. Kung hindi pa lang siya mangre-rep at iba pang mga kaso, sikat na sikat siya. Sa mga katulad ng sinasabi niyang siya po ay son of God ng ating ewan ko ba kung anong klaseng son of God to, pero doon po siya lumabas sa lungga ng mga daga. Ito nga po, pag-uusapan natin tungkol kay Kibuloy na sumuko na raw si Kibuloy sa mga kapulisan o sa AFP at sa PNP. Pero ang mga pulis, ang mga otoridad ay nagbigay po ng ultimatum na 24 hours na kung hindi susuko si Kibuloy ay lulusubin na ang kanyang lungga. Di ba? Kaya ang ginawa ni Kibuloy, sumuko na lang siya sa PNP at sa AFP. Dahil si Kibuloy ay wala na siyang lulusutan. Kung hindi siya susuko, ay wala mangyayari sa kanya dahil talagang magugutom silang lahat diyan sa loob. Ano? Kabaak, banat bay, ang sinasabi mo dito sa vlogger mo, ang si Kibuloy, yung tong rapist na ito, si Kibuloy ay nahuli doon siya sa bundok. Tama ba yan? Banat bay, palibas at ikaw ay banat bay ay swelduhan ka ni Kibuloy, ni Kibulok. Di ba? Ngayon, ang mga vloggers ni Kibuloy ay magkakandagutom na at mabubutas ng kanilang mga bulsa dahil wala na silang mas makukuha ang sweldo kay Kibuloy. Naka-freezer na at nahuli na. Sa ngayon ay wala na kayong mahuhutot kay Kibuloy dahil nakakulong na siya. Di ba? Ngayon, masaya ako ngayon sa kanya dahil gawa lang isa lang ang bukod tanging sikat dito sa Pilipinas, the most wanted ng Pilipinas, para kang artista Kibuloy. Sa totoo lang, lahat ng sambayan ng Pilipino niyanig mo dahil sa iyong sinasabing the son of God, di ba? Pero sa lungga ka ng lupa lumabas, hindi sa langit. Ang sabi nga ng mga reporter kay VP Sara, ma'am, nasaan na po kaya si Kibuloy? Ang sagot ni VP Sara, nasa langit, nasa heaven. Nakakatuwa naman. Yung mga sinasabi ni Tililing na si VP Sara, Isko, yan ba ang ganyang klaseng masamang tao mapupunta sa langit? Hindi mapupunta yan sa langit dahil yan ay lukluka ng sama. Diba? Ito na nga po, bimiyahin na po si Kibuloy at biniyahin na po ito ng papuntang Maynila. Ganun pa man po ang KOJC at ang PNP, ang AFP ay naglabasan na po at nagsilabasan na po sila sa compound ng KOJC dahil ang pangako ng mga taong mga ka-autoridad, si Kibuloy lang ang kanilang pakay, hindi po ang mga taong mga sumasamba kay Kibuloy. Hindi po. Dahil ang pakay lang nila ay si Kibuloy. Dahil siya lang po ang kanyang hinahanap sa kanila. Siya lang po ang hinahanap nila, si Kibuloy. Di ba? Kaya po, nang mahuli itong si Kibuloy ay mapayapa dahil ang ating mga otoridad, siyempre, respetado nila yan. Nirerespeto nila
ang pagsuko ni Kibuloy o nahuli man. Di ba? Iisa lang po yan dahil wala na pong tatakbo si Kibuloy. Kibuloy, wala ka lang tatakbuhan, kaya ka sumuko. Di ba? Kung hindi ka susuko, talagang raratratin nila ng PAP ang loob ng iyan na pinagbabawalan ng mga ka-member mo na huwag pumasok dyan. Pero alam nila na handyan ka sa lungga mo. Yan bang anak ng Diyos? Nasa lungga ka lang mga daga? O, di ba? Sinasabi mong ikaw ay anak ng Diyos, bakit diyan ka lumabas sa lungga ng iyong mga daga? Dahil wala ka namang ibang pupuntahan, kundi diyan lang naman. Hindi ka naman anak ng Diyos. Ordinaryong tao ka lang. Nga lang, pagkakamali mo, nagsinungaling ka sa sambayan ng Pilipino na ikaw ay anak ng Diyos. Wala anak ng Diyos. Anak tayo lahat ng Diyos, pero iba ka Kibuloy, manloloko ng tao. Lahat naman tayo ay anak ng Diyos, pero sa iyo, yung ginamit mo ay puro kamalian, panloloko. Ginamit mo ang taong bayan para ikaw ay yumaman. Copy muna tayo sa Great Taste Coffee. Ito po ang aking coffee. Bibili po ako ng coffee, Great Taste Coffee lang. 80 pesos, isang repack. Maraming salamat po. Ito po, mag-coffee muna tayo. Katanghalian tapat. Ito na nga po, biniyahin na nga po ito na ay naglabasan na yung mga tao, di ba? Na maglabasan ng mga tao, yung mga pulis, yan, naging mapayapa at matahimik na pagkatapos biniyahin na po si Kibuloy na papuntang Maynila. Sa ngayon po ay nakadetain ngayon si Kibuloy sa Camp Crame at diyan po siya ngayon ay ikukulong at sa tingin ko ay mga kasamahan niya, ilan po sila, meron si Kibuloy, pera pa yung si Kibuloy at meron pa silang kasama na 5, yung mga Canada, yan. Sa ngayon, wala pang video na pinapakita na si Kibuloy ay ni mugshot at saka ng fingerprint. Yan po ang hinihintay ko, yung ma-fingerprint tapos naka-t-shirt siya na kulay orange para malaman niya na siya ay talagang akusado na, isa na siyang most wanted, isa na po siyang bilanggo, ikukulong na siya. Pagkatapos po niyan, lilitisin na siya kung kailan sa lilitisin sa Senado dahil ang mga Senado ay kasalukuyan ngayon na nagre-ready na ngayon kung sa kanilang mga interview diyan kay Kibuloy at maglalabasan ito yung mga nabiktima ni Kibuloy na kung talagang siya ay walang kasalanan. Sa makatuwid, si Kibuloy ay mag-ready na siya at kung ano ang kanyang mga pagkakamali, sana po ay aminin niya dahil siya ay hindi lang siya dito sa Pilipinas interviewin at kakasuhan pati na rin sa ibang bansa. Hindi na po hawak po yun ni Ferdinand Marcos, ang korte lang ho yan ang magdidesisyon. Diba? Paano po yan? Andiyan na po yung mga AFP, PNP, lumabas na po sila sa kanilang compound dito sa KOJC at ngayon yung mga tawag dito, yung mga hinukay ng mga PNP, AFP, bahala na silang magbalik kasi nahuli na ito si Kibuloy di sila na lang magbalik dyan, sila namang pagganda uli niyan. Di ba? Ganyan po yan. Yan na po ang magiging batayan. Pero kung hindi nila nahuli o hindi sumuko, siyempre sila lang gagawa ng paraan dyan. Sila lang magbabalik. Ngasang ganun pa man, nahuli na, nagpahuli, sumuko man, bahala na sila dyan sa compound na yan. Total naman yung property ni Kibuloy na yan ay wala ho pong tax. Hindi siya nagbabayad ng tax, di ba? Ito po, ang pag-usapan naman po natin tungkol naman po kay Alice Go. Si Alice Go, luklukan ang sinungaling lahat ng mga tanong sa kanya, puro hindi niya maalaala. Yan po ang topic ni Alice Go.
Kaya itong si Senadora Risa Hontiveros ay naggalit, pati itong si Dinggoy. Nasabi ni Dinggoy, nakakapigil na ako sa iyo, sumusobra ka na. Dahil sa kasinungalingan nitong si Alice Go. Dahil huling-huli naman na siya ay sinungaling na hindi raw siya Chinese, siya raw ay Pilipino. Pero kanyang passport na ginagamit ay dalawa, isang Pilipino at isang Chinese. Oh, paano mo hindi masasabi na siya hindi Chinese? Ang passport niya dalawa. Tapos yung pinirma niya sa fingerprint, oh, alam niya yung fingerprint na pinirmahan niya, pero yung fingerprint hindi niya alam. Kasinungalingan. Kaya yung mga senador nag-dismiss muna, tapos nag-usap-usap sila. Yan po ang desisyon ng mga senadora at mga senador at senadora. Tapos nag-start ulit sila, nakausapin nila si Alice Go. Wala pa rin sila magawa, talagang puro na lang kasinungalingan ang mga sinasabi ni Alice Go. Anyway, maraming salamat po. Hanggang dito na lang po. Sana po ay pakisubscribe po at pakilike and share ang aking YouTube channel para sa susunod po meron po naman tayong magandang topic dito sa aking YouTube channel. I am Purkit Vlog mo. Maraming salamat po. Hello po, bye-bye.